Tay, saka nga pala, kailangan na namin magbayad ng graduation fee. Graduation ko na kasi sa susunod na buwan. Sige na, sa Sabado bibigyan kita pag sahod ko. Para sa Lunes makabayad ka na. Sige tay, salamat ha. Ikaw ulit, wala ka bang bayarin sa school? Wala naman po, tay. Sige anak, mag-aaral kayo mabuti ha. O sige na mga anak, dito na ako ha. Sige tay, ingat ka dyan tay. Nga pala anak, mamaya baka gabi na ako nang uwi eh. Ikaw lang muna bahala sa pagkain niyo ni Bulit ha. O sige tay, ako na bahala ka di bulit. Sige, dito na ako Sige na. tay, ingat kayo. Oh, pumasok ka pa pala? Di ba sa'yo sinabi ng may-ari na ako na lang pinapagawa rito kasi patapos na rin naman? Wala sa akin sinasabi yung may-ari eh. Ayun kasi bilin sa akin, sabi sa akin, ako na lang daw muna pumasok dito dahil napatapos na lang sa akin to eh. Kausapin mo kaya muna. Sige, kakausapin ko na lang. Oh, para sigurado tayo. Sige. Tay! Pero kung gagawin kayo, Di na, wala na kasi ng trabaho eh. Isa na lang kasi kailangan doon, patapos na yung ginagawa namin eh. ganun ba? Tay, paano yung pambayad ko sa graduation fee? Next week na pa naman yun. Nak, benta na lang muna natin tong bike sa tita mo para may pambayad ka sa graduation fee mo. Naku tay, di ba pinaghirapan mo yan? Paano na lang pag magtatrabaho ka sa malayo? Wala kang gagamitin pang service. Okay lang yun, Nak. Sasala ko na muna to sa tita mo para pag nagkapera ako, matutubos ko rin. Para makabayad ka ng graduation fee mo. Ganun ba tay? Maraming salamat sa iyo tay ah. Ya mo, pag nakalubag-lubag tayo, mabawi rin natin yung bike mo. Sige nak, mag-miss ka na. Ihatid ko na muna to sa tita mo. Sige tay, mag-aasikaso na rin ako ang pagkain natin. Tao po. Parang Jerome. Uy, tol, ikaw pala yan. Bakit? Hindi ba ate mo, tol? Nasalasan ako cellphone eh. Wala ko ng pera ngayon eh. Oo, tol, nasa loob. Tara, pasok ko muna. Sige. Oo muna. Te, hindi yung kaibigan ko si Jonas, oh. Sasanla sa'yo ng cellphone. Sige, tingnan ko nga. Wala daw kasi siyang pera eh. Asan yung cellphone mo na isasama? Ay, oo. Nasanla ko sana 3,000 eh. Kore kung di kaya. Benta ko na sa inyo, 3,500. Maringin nga. mo nga. Eh, benta ko pa yan ng mga 5,000. Bago yan. Oo, ate. Maayos pa to. Tsaka alas walang issue, oh. Mabenta mo pa ng yan. Wala nyo yan. Hindi na to, old model na to eh. Kung gusto mo, 2.5 na lang. Murang baba naman nun. Mura na nga sa 3,500 benta ko yan eh. Bababa mo 2,500. Ikaw, kung ayaw mo, ibenta mo na lang sa iba. Basta ako, 2.5 lang ako. Ayan. Sige na. 2,500. Wala akong talagang pera ngayon eh. Payag ka rin naman pala eh. Sabi naman kasi. Oh, ayan. Sige tol, dito na ako. Tayo sa salamat. Sige, tol. Ingat ka. Te, mababa na nga sa 3,500 yung benta sa'yo ng tao eh. Hindi na akong pang 2,500. Masyado ba naman natang binarat? Ano ba naman, Deo? Nagne-negosyo tayo. Walang ganun. Saka mas okay nga yun kasi mas malaki yung kikitain natin. Kinukontra mo naman kasi ako. Alam ko, ate. Negosyo mo yan. Pero, sobrang baba naman ng ginawa mo. Hindi ka ba natakotin na baka karmahin ka sa mga ginagawa mo na yan? Anong karma? Hindi uso yung karma, saka hindi totoo yung karma. Diskarte ang tawag doon kaysa tayo yung magutom. Ano ka ba naman, Deo? Pumunta ka na nga doon. Hindi, kala ka, te. Diskarte mo naman yan eh. Sige na, kina muna ako. O tol, nandiyan ba si Aisen? Oo, tol, nasa bahay. Bakit? Sasala ko sana muna sa kanya tong bike eh. Kasi kailangan ng pamangkin mo pang bayad sa school kasi mag-graduation na siya. Ganun ba? Nasa bahay, tol. Punta mo na lang. Baka nga din niya nakuhanin yan eh. Pahiramin ka na lang ng pera nun eh. Wala na naman tayo eh. Sige na, punta mo na lang doon. May pupuntahan pa ako eh. Sige tol, Sige, salamat. ingat O tol, sakto nandiyan ka pala. Oo, kuya. Napasyal ka ata. Bakit? Anong kailangan mo? Sasala ko sana sa itong bike tol eh. Kasi kailangan ng pamangkin mo ng pangbayad sa graduation fee niya. Magkano ba yung sasangla? 2,500 sana. 2.5 eh, wala namang gagamit nito sa amin eh. Sige na tol, kailangan na kasing bayaran ng pamangkin mo yung graduation fee niya eh. Sige, papairamin kita ng 2.5 pero pagbalik nito, 3,000 na. Grabe naman tol, para namang ibang tao ko sa'yo niya. Parang di tayo magkapatid ah.
Eh, alam mo naman kuya na pinapaikot ko lang yung pera eh. Saka alam mo naman na negosyo to eh. Ikaw, kung ayaw mong tanggapin, bahala ka. Sige na, tol. Wala naman akong magagawa eh. Kailangan ko lang talaga ng pera. Sige na kuya, ipasok mo yung bike dun sa loob. Ate, diyan ba si kuya? Wala na, umalis na. Oh, ba't nandiyan ba yung kuya? Sinangla niya yun sa akin. Gagamitin daw sa graduation ng pamangkin mo. Te, kinuha mo pa talaga? Hindi mo nalang piniram ng pera yung tao. Eh, alam mo naman na negosyo tayo eh. Bakla kasi ka naman talaga ate, pati ba naman kamag-anak mo? Eh, alam mo naman, Negosyo pa rin? pinapaikot ko lang yung pera. Hindi naman pwedeng pairamin lang sila ng pera nang wala silang prenda. Eh, anong iaano natin na pera papaikutin kung walang ipiprenda? Pag gaganyan natin, pumili ka naman ng tao na pagninegosyohan mo, pati kamag-anak mo na yun din eh. Pag negosyo, walang kamag-anak. Siyempre, nagne-negosyo tayo. Hayaan mo sila para matuto sila. Yan na nga. Tatay. Tay! Ay, balik Yan, nak. Nasanla ko na yung bike sa tita mo. Kaso may tubo na eh. 2.5 ko sinanla. Yung balik, 3,000. Grabe naman yun si tita. Imbis tulong niya na lang yung pagsandahan natin ng bike. Tinubuan pa. Parang di natin siya kamag-anak. Hayaan mo na, nak. Importante, makabayad ka ng graduation fee mo sa school. Salamat tay ah. Hayaan mo. Ngayong graduation ko. Pag bakasyon namin, maghanap akong trabaho. Para matulungan kita maitubos na natin yung bike mo. Tsaka para may makapag-ipon na rin ako ngayon. Tsaka tay, kailangan ko rin talaga makapag-ipon. Para pagtungtong ko ng college, meron ako pang tuition. Sige na, bukas na bukas, maghahanap din ako ng trabaho para mabigay ko yung pangangailangan nyo dito sa bahay, pati sa school. Sige tay. Tay, kain ka muna. Nag-ready na ako ng pagkain dyan. Kumain na kami ni Bullet eh. Yun na, kain na una ako. Sige tay. Nak, first day ko pa naman sa trabaho ngayon. Hindi lang ako pumasok kasi graduation mo ngayon eh. Tay, salamat tay ah. Hayaan mo. Ngayong bakasyon ko, maghahanap ako ngayon ng trabaho para matulungan kita. Sige nak, maganda pa naman yung sa pinasukan ko. Laging may overtime. Magandang sahod. Matutubos ko na yung bike ko dun sa tita mo. Ayos tay ah. Maganda yun. Nak, dagdagan ko kaya muna yung utak ko sa tita mo ng 1,000 para kahit paano may pagpansit tayo. Mungutang ka na naman doon kay tita. Alam mo naman grabe magtubo yun eh. Baka mabaw na tayo niya sa utang tay. Okay lang yun, nak. At least kahit pa paano, ma-celebrate natin yung graduation mo kahit pansit lang. Pati parang may panggastos din ako sa trabaho bukas. Sige, ikaw bahala tay. Para may panggastos din ako bukas sa trabaho. Sige tay, ikaw bahala. Sige, nak. Punta ko na lang muna tita mo, ha. Sige tay, hintayin kita na sa bahay. Tal! Tal! Oh, kuya, pasok ka. Napasyal ka ata. Tol, dadagdagan ko sana yung utang ko eh. Kasi graduation ng pamangkin mo. Handaan ko lang sana kahit pansit lang. Magkano ba hiramin mo, kuya? 1,000 lang, tol. O sige, papahiramin kita ng 1,000. Di bali, 2,000 na lang yung utang mo sa akin, kuya. Bakit, tol? Yung bike mo kasi binenta ko na. Bakit mo binenta, tol? Itutubusin ko yun eh. Alam mo namang ginagamit ko yun pang service ko sa trabaho eh. Eh, alam mo naman na hindi ko ibenta yun, tol. Eh, alam mo naman na pinapaikot ko lang yung pera namin eh. Natutulog yung pera ko dun kaya binenta ko yung bike mo. Bumili ka na lang bago pag nagkapera ka na. Tol, bakit naman ganun, tol? Kaya nga sa'yo ko sinala para maingatan dahil alam mo kapatid kita eh. Dapat nga magpasalamat ka pa eh, kasi binenta ko yung bike eh. Imbis na 4 pa yung utang mo, 2,000 na lang. Kung hindi ko yung binenta, baka mabaon ka na sa utang. Grabe ka naman, tol. Alam mo naman importante sa akin yun, di ba? Pinag-ipunan ko yun eh, para mabili lang yung bike na yun. Tapos ibebenta mo lang sa iba. Grabe? Anong grabe, kuya? Kayo yung grabe. Kayo na nga yung tinulungan ko eh. Tapos ang ending, ako pa yung may kasalanan. Buti nga binenta ko yung bike eh, para wala ka ng utang. Saka bumili ka na lang ulit ng bago pag nagkatrabaho ka na. Kayo na nga yung tinutulungan, tapos parang ako pa yung masama. Sa susunod, wag na kayong lumapit sa akin. Tol, bago-baguhin mo yung ugali mo. Baka isang araw bumalik yan sa yung ginagawa mo. Pati akong kapatid mo, ginigipit mo. Oh, ito na. Ito na 1,000. Umalis ka na, dahil pa sinasabi.
Basta bayaran mo yan ha. Pag di mo yan nabayaran agad, tutubuan ko na naman yan. Malis ka na dito, ang dahil pa sinasabi. Oh, tay! Isa! Nakairam ka ba kay tita? Oo, nak. Nasaan nga pala si Bullet? Dun sa labas tayo, paalam sa akin, maglalaro lang daw. Tawagin mo, nak, para doon na lang tayo sa labas kakain. Nakain na sa labas tayo? Sige tay, takal mo lang si Bulit. Nak, teka lang, nak. Sabi nga pala ako sa'yo. Ano yun tay? Nak, alam mo ba yung bike na pinag-ipunan ko? Binenta ng tita mo. Ano? Ba't binenta tay? Kaya mo na yun, nak. Talo nga kami ng tita mo eh, sa paggalit. Grabe naman yung si tita. Parang di niya naman tayo kamag-ano, kontratuhin. Oo nga, nak eh. Sinabihan ko nga yung tita mo eh, bago-baguhin yung ugali. Dahil babalik din sa kanyang ginagawa niya. Yaman mo na yun tay. Yaman mo tay. Pag nabayaran natin yung utang natin doon kay tita, hindi na tayo lalapit doon. Tsaka magkakatrabaho na ako tay. Makakaluwag-luwag na tayo. Mabibilan natin ng bike, mas maganda pa doon. Sige na, nak. Tawagin mo na si Bullet para makaalis na tayo. Sige tay, pagin mo na si Bulit. Tao po! Tao po! Uy, tol, bakit? O, tol. Mukhang magbenta ka na naman gamit ah. Hindi, tol. Yan ba ate mo? O, tol, nasa loob, bakit? Mayroon sana akong pera eh. Na, tol, pasok ka. Sige. Kuha mo na, tol. Tawagin ko lang. Meron. Nandiyan si Jonas, sabihin natin sa'yo. Ah, sige, lalabas na. Oh, Jonas. Ite. Mayroon sana akong pera eh. Oh, ano yung isasangla mo ngayon? Hindi, mayroon sa'yo pera sa'yo. Oh, paano mo ako mababayaran kung manghihiram ka lang? May ano akong makuha pera. Naglulun ako sa lending eh. Kailan yan? Mga Lunes. Eh, may parang kayo sa baba. Gagawa ng business eh. Patindahan. Magkano ba hiramin mo? May mga 20K. Masyadong malaki yata. Sigurado ba yan? Oo naman, 50 mil malulungan ko dun eh sa lending. Makabayaran ka ta agad. Magkano ba tubo mo sa 20 mil? 20 mil. Tapos Lunes din ibabalik. Siguro pwede na yung mga 30K. Wala ka naman masyado nun. Lunes kayo babalik ko. Okay na yung 30K. Kasi naman manghiram ka pa sa iba, mamaya hindi ka pa pairamin eh. At least sa akin sigurado na makakairam kang 20 mil, biglaan pa nga eh. Ba yan? Laki eh. Sige na, sige na. Basta sigurado yan sa Lunes ha. O sa Lunes, 50 mil malulungan dun sa, sa lending namin. Papamuntahin ko na lang si Deo dun sa Lunes sa inyo para kunin yung pera. Hintayin mo na lang ako, kukuha lang ko ng pera sa kwarto. Sige. Oh, 20K yan kahit hindi mo na bilangin yan. Last na pera na namin yan eh. Basta siguraduhin mo sa Lunes ha. Oo, babalik ko to sa Lunes agad. Eh, alam mo naman. Siya yung isa sa lahat. Tsaka tropa si Deo. Sige, tiwala naman ako kasi kilala ka naman ni Deo. Sige na, sa Lunes na lang, papapuntahin ko na lang si Deo sa inyo. Sige, Sid. Salamat na. Sige, sige, sige. Deo, Po, ate. Bakit? buntahan mo nga muna si Jonas doon kasi Lunes ngayon. Ngayon siya magbabayad eh, sinabi ko na yun sa kanya. Puntahan mo siya dun sa bahay nila tapos pag nakuha mo yung pera, ibili mo na rin ako ng gamot kasi parang lalagnatin ako. Ah, sige, anong gamot ibibiling ko, te? Yung para sa lagnat. Sige. Uy, Nel, anong ginagawa mo dyan, Nel? Tusa kami ni tatay eh. Nihintay ko lang si Bulit. May tao ba dyan? Dito? Wala na to, umuwi ng probinsya. Mga nakaraang araw lang. Bakit? Indusan kasi ako ni ate, pinapasingil niya yung may-ari eh. May utang kasi kay ate, 30K yun eh. Ha? Laki naman. Wala na to eh. Halos lahat ng gamit, dinala na dyan. Wala na kang gamit-gamit yan. May tayo dyan. Sige, ito na muna ako. Sige to, take ko lang si Bulit. May tayo dyan. Kung tinakasan si ate nun ah. Ako nga muna. Te, Oh, Deo, nandiyan ka na pala. Ano, nasingil mo ba si Jonas? hindi nga ate eh. Kaling ako doon kala Joros, sabi sa akin na Junel, wala na raw nakatira doon, nakaraang araw pa. Umuwi na raw ng probinsya. Ano? Ibig sabihin, tinakbo na tayo ni Jonas. Paano na tayo niyan? Andun na lahat ng ipon natin.
paano ako makakapagpagamot nito? Alam mo ate, sabi kasi sa akin, wala na raw yung tao dun eh. Nangyari sa'yo, te? Te! Te! Ate! Ate. Puko na, te. Diyan, talay ko na itong gamit. May tubig, oh. Ate, kamusta ka pakiramdam mo? Ito, medyo okay na. Buti na lang, sabi ng doktor. Kulang ka lang sa dugo, anemic ka lang daw. Buti hindi masyadong malala yung sakit mo. Ate, hindi mo ba naisip? Parang kinakarama ka na sa ginagawa mo. Tulad yan, nasigla-sigla mo, tapos bigla kang magkakasakit. Nakarang araw, kinakabahan ko na ng pinag-uutangan sa'yo. Di kaya sinisingil ka na rin sa mga pinagagagawa mo. Kasi ultimo pamilya mo, nagagawa mo parang tubuan ng malaki. Alam mo, Deo, naisip ko na rin yan nung nasa ospital ako. Siguro, ito na yung mga kabayaran sa mga pinagagawa ko. Mali talaga man lamang ka sa kapwa mo. Imbis na tulungan mo sila dahil gipit sila, lalo mo pa silang ginigipit. Hayaan mo, pagkatapos naman itong nangyari, magbabago na ako. Mas maganda lang magnegosyo na lang tayo. Tapos lumaban na lang tayo ng patas. Kasi nakakatakot kalaban yung karma. Ibang maningil. Sabi ko naman sa'yo ate, buti naisip mo na yun ngayon. Oo, matagal ko na rin yung iniisip. Pero ngayon lang ako natauhan. Kung hindi pa siguro ako nagkasakit, hindi ko pa yun maiisip talaga. Tama yan ate, negosyo na lang tayo. Lumaban na lang tayo ng patas. Kung wala tayong nilalamangan ng tao. Tama yun, Deo. Para wala rin tayong naagrabyado. Kakausapin ko na lang din si Kuya para makahingi ako ng tawad sa mga nagawa ko sa kanila. Saka magsimba na lang din tayo bukas para may kahingi tayo ng tawad sa Diyos.